Bukas po kayo ng Biblia, magdala ng Biblia sa Ephesians chapter 3, verses 17b to 18. Magandang umaga po muli. Ephesians chapter 3, verses 17b, so nung half po, then 18. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and how long and high and deep is the love of Christ. Tayo po ay sandaling tulungo, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito na kami po ay naihatid niyo po dito ng ligtas at malakas. Salamat po sa buhay, salamat po sa kaligtasan, salamat po sa pag-asa, at salamat po dahil patuloy ka pong nandyan para sa amin. Pag-ingatan, bigyan ng pagpapala, at bigyan ng pag-asa sa aming buhay sa araw-araw. At ngayon nga po, Ama, kami naman po ay sasamba sa inyo ng sama-sama, pisikal, nagpupuri, aawit sa inyo, at patuloy kang papasalamatan, luluwalhatiin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, at ang iyong pag-ibig para sa amin. Salamat po, Ama, nawa sa mga oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ay ikaw ay maluwalhati at mapuri. Nihiling po namin na marinig lamang po namin sa araw na ito ay ang salita na nais mo na makarating sa amin. Mga mensahe ng pag-ibig na nagmumula sa inyo. Mga mensahe na nagbibigay sa amin ng kaayusan para sa aming pamumuhay na nagnanais na maging kagaya mo. At ma-sanctify at may kalinisan, may katuwiran, mga pag-iisip at gawain na naayon lamang sa iyong kalooban. Nawa ito po ang sumaamin sa araw na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na palaging narito sa amin upang kami ay gabayan. Tulungan mo nawain ang iyong mga salita at paintindi sa amin na kung gaano ka ang pag-ibig mo, kung gaano ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. At ngayon nga, Ama, pagpatuloy kami sa pag-aaral ng iyong salita at dalangin nga namin na patuloy na paggabay mo sa bawat isa. Panunungan, kalakasan, ang ipagkaloob mo. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Naranasan niyo na po bang umibig? Kung di po ako nagkakamali, this year, 2025, January or second week ng January o first week, sila Pastor Joel at Ate May po ay umattend ng seminar sa CCF about love. So simula po noon hanggang ngayon, yun na po ng topic natin, linggo-linggo. Di po ba, Pastor? Tama. Dahil ganun po ang nangyari nga po, simula January, ngayon March na, dahil doon, pag-ibig pa rin po yung topic natin. Nakikiyan na rin po ako. Na-inlove na rin ako dahil puro pag-ibig. Yun po, at sabi nga po rito sa ating talata ay, kinat ko lang po ito, kinuha ko lang po yung part na yun na sabi rito, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. So, and I pray, sino po nagsasalita dito? Di po ba ito ay Book of Ephesians? So, sumulat po nito ay para sa mga taga-Ephesians ay si Apostle Paul. Tama po. At siya po ay, nasaan po ang sinulat niya ito? Siya po ay nakakulong. Medyo malungkot nung sitwasyon niya, pero
Huwag po tayong malungkot dahil sa mga pag-aaral po natin, si Apostle Paul po ay nagre-rejoice at masaya ang mga panahon na kahit siya nakakulong, sabi pa nga niya ay natutunan niya ng sikreto sa anumang pagkakataon, maging sa ganun mga sitwasyon. Ito pa rin siya, nakakapag-minister katulad anong ginawa niya dito sa Book of Ephesians. So kanina, habang mga biyahe, tinignan namin kung ano ng Ephesians. Malaking pala ito, city, na nandito yung sentro ng worship ng mga iba't ibang worship, lalo na yung mga Greek sa mga Romans. Pero dahil sa ministry ni Apostle Paul dito for 2 years, marami ang nanampalataya sa Panginoong Jesus. At dumaan nga po ang panahon, siya ay nakulong. At ito po, nagsulat po siya para sa mga taga-Epeso. So, sa first part daw po nitong Ephesians ay tungkol sa gospel. Ang kanyang sinulat tungkol sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang pagliligtas. At from chapter 4 hanggang dulo ay tungkol naman kung paano po natin isasabuhay yung gospel po na binahagi niya. Pag titignan po natin, sabi rito, and I pray, nasagot na po natin yun. Si Apostle po ang susulat dito at sabi niya that you, so mga taga-Ephesians ang sinusulatan niya, at hindi lang basta mga taga-Ephesians kundi mga mananampalataya ng Panginoong Jesus sa Ephesians Church po. Sabi diyan, being rooted and established in love. Ay nasagot niyo ba yung tanong ko kanina? Naranasan niyo na po ba ang umibig? Parang wala pong nakaranas Meron po ba? Pakitaas nga po. Hindi ba? Ano po, naranasan niyo na po ba ang masaktan? Mas malakas Bakit mas malakas yung masaktan? Parang may mga pinagdadaanan po kayo. May mga hugot. Tama na. At mahaba pa natin pag-uusapan yung pag-ibig na nagmahal, nasaktan. At ano sunod? Nagmahal, nasaktan, natulog. Yung iba, kumain. Yung iba, umalis ng church. Yung iba, tumalon sa building. Ito po yun, ang mga ganun po pangyayari. Yung iba, hindi na kumain. Iba naman, kain ng kain. Iba po ang naging epekto. At meron naman po nagpapatawad at nagmamahal. So, ayun po, bago tayo mapalayo, being rooted and established in love. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. So, yung love po ang naging motivation ng Lord para ibigay sa atin ang Kanyang one and only Son. Para kung sino mang sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. So, love. Sabi po sa Ephesians 1:4 and 5, ito rin po sa Book of Ephesians, sabi rito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. So, love pa rin po. Makikita po natin, konektado talaga, love ang motivation po. Kung paano po nakarating sa atin yung kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Sa Ephesians chapter 2, verse 4, sabi po dito, but because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgression. So great love pa rin po ang naging motivation. At for us, sino po ito? Sabi kanina, mga believers na mga taga-Ephesians. So, pero tumutukoy po ito sa lahat ng mga believers. Lalo na kung tungkol dito sa pagliligtas dahil para sa lahat po yun. So yun po naging motivation ng ating Diyos. Kaya po, sabi rito, being rooted and established in love. Di po ba? Doon talaga nagsimula sa love, sa great love for God so loved the world.
Kung titingnan po natin, hindi natin ito choice, hindi natin ito pinili. Hindi natin ito pinaghirapan. Ito po ay regalo sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay biyaya. At wala po tayong maipapagmalaki rito. Ang relasyon po natin sa ating Panginoong Jesus ay rooted and established in love. Sabi po sa sunod na talata, verse 3, may have the power together with all the saints. So yun po ulit, mga sama-sama po daw po. Ano po pala ito? Prayer ni Apostle Paul para sa Ephesians Church. So pinapanalangin niya dito po sa passage natin, and I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the saints. So, na magkaroon daw ng power ng lahat ng mga saints, lahat ng mga believers, to grasp, ito po ang pagtutuunan natin ng pansin, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. At yun po ng grasp. At tama ba maabot, maunawaan. So, dahil po ang ating ang panalangin ni Apostle Paul sa araw na ito ay mag-grasp po natin. Kaya huwag po tutulog-tulog kasi matatawag ka. To grasp, ang prayer po ni Apostle Paul para sa Ephesians Church ay prayer na magkaroon ng power ng mga saints to grasp how wide and how long and high and deep is the love of Christ. Tingnan po natin sa chapter 2 verses 1 to 3. Sabi po dito, ito po yung mga believers, as for you were dead. So, past tense tama po ba past? Past, nangyari sa past. Teacher, ayun na ako kasi. As you were dead in your transgressions and sins. So, ito po ang kalalagayan ng mga believers na kausap niya dito before nila makilala ang Panginoon Jesus. Sabi, dead in transgressions and sins. Mga patay, hindi buhay. Used to live in transgressions, namumuhay sa kasalanan. Follow the ways of the world. Ano bang ways of the world? Selfishness. Away from God. Papunta sila sa ang dinalakaran nila ay wide road na sabi sa salita sa Biblia ay papunta sa destruction. Follower of Satan, disobedient, gratifying the cravings of our sinful nature, following its desires and thoughts. Sabi sa huli, like the rest, we were by nature objects of wrath. So, ganun po ang kalalagayan ng bawat tao. Lalo na sa sinusulatan niya, before, ito ang kalalagayan. As of you, you were dead in your transgressions and sins. So, yan po nung kalalagayan. Tingnan po natin sa Matthew 24 verse 13 para mas maunawaan po natin yung how wide, how long, how high and deep is the love of Christ. Sabi po rito, Matthew 24:13, but he who stands firm to the end will be saved. As kagaya po ng nabasa natin sa Ephesians 2:1-3, napakahirap po para sa mga tao. O yun po ng nature ng mga tao, di po ba? Nakita natin na manatili, to stand firm to the end. We are all, dahil sabi po sa kanina nga, ay yun tayo Basahin ko na po itong 3:9-18. Ano to? Romans 3:9-18. Sabi po dito, what shall we conclude then?
Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles are alike, are all under sin. So, sino po yun? Yung mga mananampalataya. Sino una? Nagmamagaling pa yung mga Hudyo, feeling nila mas better sila sa mga Gentiles. So, pero sabi ni Apostle Paul, we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. Wala. There is no one who does good, not even one. Their throats are open graves. Their tongues practice deceit. The poison of vipers is on their lips. Their mouths are full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Ruin and misery mark their ways. In the way of peace they do not know. There is no fear of God before their eyes. So, ganyan po ang kalalagayan ng mga tao. At kung titignan po natin, hindi ko ba sabi sa Matthew 24:13, but he who stands firm to the end will be saved. Alam po natin sa mga napag-aralan na rin natin, sa mababasa natin sa Bible, na nung ginagamit po niyang illustration yung si Christ as the groom at yung church as na mga bride. Diba? Parang family. Tingnan po natin yung Ephesians 5:22 to 23. Dito rin po sa same book na gamit po natin, ganyan din po ginawa ni Apostle Paul. Ephesians chapter 5:22. Wives, submit to your husband as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, as also wives should submit to their husbands in everything. So basahin niyo na lang po yan from 22 to 33. Ba't na rin? Ayun po, makikita po natin dyan na, at sa mga iba pa po, kahit maging sa Old Testament, di po ba, nandun po talaga yung as sa God naman at sa mga Israel, ano pa nga, prostitute pa nga, o parang ganun pa nga ang ginamit na illustration. At ngayon po, kagaya ng napag-aralan natin last year, nakita po natin na ang church at si Jesus Christ po ay parang nasa relasyon ng betrothal. Ano po ba yung betrothal? Yun po nung, kumbaga sa atin ngayon, ay parang engage, promise to be wed. Yun po ba ngayon hinihintay natin ang ating Panginoong Jesus na dumating? At habang tayo po ay naghihintay, kailangan po nating, kagaya po sa betrothal, sabi rito, ang purpose nito ay for a woman, the betrothal period was a time for learning to love the man she was now going to marry. Learning to trust him, growing in respect and honor of him, willing to let him make decisions for their life together. She had to trust his words to her, the promise he made that he would come back for her. So ganyan po ang betrothal. As kung titinan po natin sa sitwasyon ng church ngayon at ng ating Panginoong Jesus as the groom, tila ba naghihintay tayo na dumating siya? Kagaya rin ng parable na may ilaw, di po ba, na kailangan manatili at baka biglang dumating na ng groom, matay yung ilaw. So, habang naghihintay, kailangan po natin maging faithful sa ating mga buhay. But, kaya ba natin?
Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kung sa mga binasa natin kanina, at maging kung titingnan po natin ang mga buhay natin ngayon, tayo po ba ay, kung siyasatin po natin ating mga sarili, tayo po ba ay nagiging tapat sa ating Panginoon? Tayo po ba hindi na nagkakasala? Hindi po, di ba? Hindi po ba patuloy pa rin po tayong nagkakamali, nagkakasala from time to time, nagiging disobedient from time to time or most of the time. Tingnan po natin sa 1 John 8. 1 John 1:8. Sabi dito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word has no place in our lives. So, ganun pa rin po tayo, di ba ba kahit sa Bible, alam niya na patuloy pa rin tayo magkakasala at patuloy pa rin tayo nagkakasala sa ating mga buhay. So how can we stand firm until the end kung ganito po ang kalagayan natin? Gusto ko po tingnan po natin ng, sa ibang perspective yung Matthew 24:30 na, but he who stands firm to the end will be saved. Di po ba sa relationship, sa illustration po na ginamit natin, sino po rito ang naging unfaithful? Yung church, tayo, ng mga tao. Imagine po natin yung gravity ng pain na ibinibigay natin doon sa groom, sa soon-to-be groom, soon-to-be husband. Sinasabi natin na mahal natin siya, pero patuloy tayong nagkakasala at nagiging unfaithful sa kanya. At alam po natin kung gaano katindi ng sakit na yon na nararamdaman ng sa isang relasyon na nung nasaktan, di po ba? Alam niyo po ba kung gaano kasakit yon? Meron po tayong mga kakilala, maaaring naranasan natin at maaaring may mga kakilala tayo o kaibigan, mga mahal sa buhay na wala nang Hello po. Pahinga lang po na pagod. Yun, nasaktan siya namatay. Ganun kasakit. Di ba ba ng iba maabot sa suicide? Merong iba lumalayo ng church dahil sa sakit na ramdaman. Merong iba di makatulog, di makakain. Ganun po nung sitwasyon ng sabit sa mga movies nga, di ba? May mga ganong sitwasyon, napakarami. Meron ba dito na nasaktan? At meron pa kumahantong Ate Joy, ilabas mo eh. Meron pa kumahantong sa kamatayan. So, masakit, Kuya Eddie. Sabi. May mga relasyon na natatapos dahil lamang sa sa isang pagkakamali. Di po ba? Mayroong mga nababaliw at kapakamatay. Pero imagine po natin to, yung tingnan po natin yung pag-ibig ng Diyos, yung great love niya, yung grace and mercy niya. Sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify. Di lang forgive and purify us from all unrighteousness. Di po ba? Kung tayong partner natin, usually isa lang eh. Meron iba, marami. Pero sunod lang sa isa lang muna. Di ba nung sakit? Sino si MJ? Di ba ba nung, ha? Maraming partner? Sino? Ayun. Di po ba
Marami ba talaga? Sa isa pa lang, di ba? Kung meron kang boyfriend, girlfriend, na nasaktan ka, sinaktan ka niya, di ba ang sakit? Nga sabi niya kanina, nagpapakamatay pa. How much more dito sa ating Panginoon, na ang dami-dami natin, na nananakit sa Kanya, na sinasaktan siya, yung pagtataksil natin, paggawa natin ng kasalanan. Kung i-ano natin yun sa tao, yung sakit na yun, baka di natin kayanin. Baka nga di ka makabangon, sabi niya natin. Ramdam na ramdam mo ba, teachers? At ito pa, kayo na kung mabangon. At sa Hebrews 8:12, sabi dito, "For I will forgive their wickedness and will remember their sin no more." So hindi lang pa napapatawarin, kundi kakalimutan pa. Napakahirap din po na kung may nagkasala sa iyo hanggang tumanda ka na, di mo makalimutan yung kasalanan niya. Every time na mag-antalo kayo, uhubutin mo uli yun at ininikit sa kanya. Di po ba napakahirap gawin noon? Yun. Sumasagot na. Konti na lang, konti na. Kaya pupus-pus ako eh. Hindi ko ba? Hindi, para lang na po. Pahinga. Ang relationship natin sa ating Panginoong Jesus is rooted and established in love. Nakita po natin yung kanina. At sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us. In love, He predestined us. Sa ating relationship po sa ating Panginoong Jesus, di po ba meron po tayong relasyon sa ating Panginoong Jesus bilang ating Lord and Savior? Every time po na makakomit tayo ng mistake, kasalanan, unfaithfulness, sabi niya, if we confess it to Him, so, kukonfess lang natin, hingin natin ng tawad sa Kanya, at willing siyang patawarin tayo. At sabi nga, purify pa ating sin dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dahil sa pag-ibig, He will always choose to love us. Sabi nga po sa isang awiting, sabi ni PJ, palagi. Di ba? Sabi po sa kanta, may kanta. Hindi ko kasi makante. Inactis ko eh. Nagtawanan naman ni Christian. Sabi doon, ulit-ulitin man, nais kong malaman. Iyo ako. Palagi. Magaling po ba kayong napili na po ba kayo? Sa contest o sa presentation? Sa pag-ibig, pinapili na po ba kayo o napili na kayo? Meron na? Pero sa mga Japan Surf Class o kayo kayo, meron po rito magagaling pumili. Yung asawa ko po magaling pumili. Alam niyo bakit? Napili niya ako. Sabi nga po, ang pag-ibig po ng ating Panginoon ay para po yung sa kanta ni TJ Duterte. Di ba ilang beses tayo nagkakamali, ilang beses tayong pero pinipili pa rin niya tayo. Sabi pa nga niya, hindi niya hahayaan na gagawin lahat ng binigay sa kanya ang Ama ay hindi niya hayaan may mawala kahit isa rito. At hindi niya so yun nga po, going back po doon sa sinasabi na but he who stands firm to the end will be saved. Hindi po natin ito kaya kung sa tayo lang. Nakita po natin na napaka-imposible po sa mga tao na
mapagtagumpayan nung kalalagayan natin na yun. At maging hanggang ngayon nga, aminado tayo na patuloy pa rin tayong nagkakasala at nasasaktan natin ng Panginoon. Pero sabi nga, palagi pipiliin, ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ako palagi. But he who stands firm to the end will be saved. Hindi po kaya ang Diyos ang nananatili para sa atin. Dahil kung tayo po, sabi natin sa mga binasa natin, palayo tayo Puro tayo sa kasalanan. Ang sinusunod natin ang mundo. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do everything through Him who gives me strength. Hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan natin ng ating Panginoong Hesus. Kahit ganun pa man tayong laging nagkakamali, siya pa rin, sa Kanya pa rin ang gagaling yung kalakasan para tayo ay manatili. Hindi po sa atin. Nagsimula sa pag-ibig niya at nagpapatuloy pa rin sa pag-ibig niya, kaya tayo nananatili. Siya po nung secret na sabi ni Apostle Paul na natagpuan niya kung paano maging kontento ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ang nangako na lagi siyang kasama natin to the very end of age. Sabi po sa Matthew 28. Sa marriage, sa mga kasalan, sinasabi, till death do us part. Pero sa ating Panginoong Hesus po, ang mensahe niya sa atin, He will never let us be apart. So, He will, sabi sa Matthew 24:13, but he who stands firm to the end will be saved. Hindi po tayo yun. Ang ating Panginoong Hesus po talaga ang palagi tayong pinipili sa kabila ng pagkakamali natin. Bagamat alam natin kung gaano kabigat, nakita natin kung gaano kasakit, kung gaano kahirap magpatawad, at lalo na kalimutan ng mga nagawa. Pero sa ating Panginoong Hesus po, palagi, ganun po kadakila ang pag-ibig niya. At hindi lang po yun, maging yung Ama na nasa langit ay gumagawa din po, patuloy siyang nagpuprune ng mga sanga para po tayo ay mamunga. At ang Holy Spirit ay laging nasa atin para po tayo ay tulungan, i-guide sa tamang landas. Malinaw po talaga na sa simula ng relasyon natin sa Panginoong Hesus, ang Diyos po ang pumikilos. Siya po ang pumili at siya rin ang patuloy na nagsasanctify sa atin. At tumutulong sa atin na makalakad ng tuwid papunta sa Kanya hanggang sa makasama na po natin siya. Sabi po sa John 10:27-29, no one can snatch them out of my hand, and no one can snatch them out of my Father's hand. Ganun po tayo, mga pinili ng Panginoong Hesus, ng Diyos, ganun po niya kamahal, na wala pong makakaagaw. Pinili ka niya at hindi ka niya papakawalan. Ganun po kadakila ang kanyang pag-ibig. Saan po kayo nakakita na hindi po ba tayo kailangan may gawin ka? Kunyari, kasala. Kailangan patunayan mo na na nagbago ka na, hindi ka na magkakamali bago kita patawarin. Pero ating Panginoong Hesus po, ganito po niya dinemonstrate ang pag-ibig niya sa atin. Even while we were still sinners, Christ died for us. Maging ng mga kasalanan na dapat tayong magbabayad. Inako niya at siya ang pinarusahan para lang tayo ay maligtas at makapiling niya. Dahil tayo kanya makapili. Kaya niyo po ba i-grasp kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin? Kung titingnan po natin sa ating mga narinig at nabasa, parang tip of the iceberg pa lang po ito. At
napakalalim pa at sabi nga sa passage natin, how wide, how deep nung pag-ibig ng Diyos sa atin. At malalaman po natin yan kung patuloy po natin siyang kikilalanin at patuloy po tayong natin aalamin ang kanyang mga salita. Hindi po natin kayang mag-stand firm hanggang dulo kung tayo po ay malayo sa ating Panginoong Yesus. Siya lamang po ang tanging pag-asa natin para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para po makarating natin ang dulo. At sa paggawa po nito, kagaya na lamang ng ginagawa ng ating Panginoong Yesus, kailangan po natin ng obedience. Hindi po ito parang magic lang. Hindi po tayo ginawang robot ng Lord. So, mahal niya tayo at ginagawa niya ang lahat para sa atin. Pero, may pagkakataon, ganun pala siya pala gumagawa ng lahat. Patuloy na lang ako magkakasala. Kasi ako naman laging pipiliin niya kahit ako nagkakamali. Huwag po tayong padisip kay Satan. Kasi kanya din po ginawa ni Satan kay Eva. Nagbigay ng doubts at nagbigay ng kalituhan sa mga isip. So, tama po ba isipin niyo na alam natin gano'n ng Panginoong Yesus? Gano'n po ating gagawin. Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 6, 1-14, "What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in sin any longer?" Paano pa tayo makakapagpatuloy sa kasalanan kung namatay na tayo dito at nabuhay na tayo sa Panginoong Yesus? Nung pag-ibig na dakila na pinapakita sa atin ngayong araw sa mensahe ng ating Panginoon, hindi ito nawa maging escape natin o dahilan natin para tayo patuloy na magkasala. Kundi dahil sa pag-ibig na wagas niya, ito ang maging motivation natin para tayo sumunod at mabuhay na may katuwiran sa Kanya. At ang nais nga po natin ay maging kagaya niya. So, nung ginagawa ng Panginoon Yesus sa pagpapatawad, kabutihan, ay nawa ay ang bawat Kristiyano may maging ganoon din kagaya ng ating Panginoong Yesus. Nung kanyang katapatan, nung kanyang kabutihan, nung kanyang pag-ibig, yun ang goal ng bawat isang Kristiyano na maging kagaya ng ating Panginoong Yesus. Meron pong sa pag-ibig, sa mga relasyon, meron pong pinapangako nila yung mundo. Sige, Ate Joy, nakita niya kanina. Pinapangako niya ng mundo, nung buwan, nung araw, yung bituin. Pero ito po ay puro salita lang. Dahil napaka-imposible naman po nito mangyari. Pero ang pangako po sa atin ng ating Panginoong Yesus ay buhay na willing siyang i-sacrifice. At ginawa na po niya ito habang tayo makasalanan. Purihin po ng Panginoon. Tayo po sa muling manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa mensahe ng pag-ibig mo sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo sa araw na ito. Nakita po namin, Ama, na kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig. At nakita nga rin po namin, Ama, sa sulat ni Apostle Paul na pinapanalangin niya na mag-grasp ng bawat nananampalataya kung gaano kadakila ang pag-ibig mo. Dahil totoo nga, Ama, na kung mauunawaan na lang namin ito ng lubusan, ay kaming makikinabang dito, Ama. Nung pag-ibig mo na hindi kayang arukin na aming isipan, ay talagang kailangan po namin ng kalakas, ng power na nagmumula sa inyo together with the saints para po maunawaan ito. Dahil sa amin po maliliit na makikitid na pag-iisip ay hindi po namin maaraw, Ama, kung gaano kadakila ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat dahil may banal na Espiritu na pinagkaloob ka sa amin para maunawaan ang iyong salita. At patuloy na maunawaan ka at lubos-lubos na makilala ka. At mangyayari lamang po ito, Ama,
kung kami po ay patuloy magiging obedient sa inyo, patuloy na mag-aaral ng inyong salita, patuloy kang kikilalanin sa aming mga buhay, at patuloy na isa sa pabuhay po namin ang mga aral na patuloy na pinagkakaroon nyo sa amin. Salamat po, Ama, dahil bagamat hindi namin sa sobrang dakila ng pag-ibig mo, hindi namin itong makuha ng lubos dahil hindi po kayang arukin na aming maisip. Pero salamat po sa Banal na Espiritu na patuloy na pinapaunawa sa amin, Ama, kung gaano kadakila ngayong pag-ibig at kung paano naman kami dapat tumugod sa pag-ibig mo ito na inaalay sa amin. Salamat po, Ama, kayo ang pumili, kayo ang gumawa ng paraan, kayo ang nahirapan, kayo ang umako ng aming kasalanan, kayo po ang namatay, at kayo po ang muling babalik. Salamat, Ama. Wala po kaming parte rito. Wala po kaming kayang pagmalaki. Kayo po ang gumawa ng lahat. At nawa sa natuklasan namin na pag-ibig na ito na mula sa inyo ay maibigay namin, Ama, ang tapat ng paglilingkod sa inyo. Nawa ang pag sinasabi namin mahal ka namin, Diyos ka namin, ay mapantayan namin ito, Ama, ng mga gawa na katumbas ng aming mga salita. Hindi puro salita lang, hindi puro pangako lang. Nawa ay matapos na po namin ang mga pasakit na pinagkakaloob sa inyo tuwing kami po ay nagkakasala sa inyo. Tuwing kami po ay nagiging unfaithful sa inyo. Salamat po sa pag-unawa sa amin na kami patuloy pa rin magkakasala. At salamat dahil nandiyan kayo na handa na magpatawad sa aming mga kasalanan. Sa tuwing ko-confess po namin sa inyo. Tunay, Ama, ikaw ay dakila, ikaw ay tapat. Lubos-lubos ang iyong pagpapalang biyaya. Hindi po namin masukat ang iyong pag-ibig. At salamat po, Ama, sa pag-ibig na ito na inaalay mo sa bawat isa na sumasampalataya sa inyo. Sa ngalan ng Panginoon Jesus.